So yun na mga junkers, no? Naibenta na ni Mrs. yung mga rep na nakuha namin sa Makati, mga junkers. Kaya pinipick up na. So apat yung nakuha nila mga junkers, no? So ayan, sila yung nakakuha. Ano man? Kano nila nabili? Magkano? 9,000. No, 9,000 daw ah. Okay, ayos mo na kami. What's up mga ka-junkers? So, good morning mga ka-junkers. Welcome back to my YouTube channel. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong ka-junkers na si Erwin. At welcome po dito sa It's Story Junk Shop. Ang It's Story na isang junk shop owner dito sa Pilipinas. And today's video mga ka-junkers, magandang umaga po sa inyo at April 21 na ng umaga, 7 AM. So bago kami magkakot, share muna ako sa inyo mga ka-junkers, no? Ang video to ay para lamang sa mga bago nagsisimula pa lang. So i-share ko sa inyo dito kung paano magpatakbo ng junk shop mga ka-junk shop, paano magpresyo, paano magpaskil ng presyo, at kung paano ang tubuan. So yun mga ka-junk ang i-share ko sa inyo. Sana may mapulot kayong aral dito sa ating i-discuss, no? So ito ay base lamang sa aking experience bilang isang junk shop owner. So yun mga ka-junk, no? So sisimulan lang natin yan, huwag na natin patagalin dahil medyo mahaba-haba to. So simulan natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Lista nyo na to. So today's video mga ka-junk, no? So ito, i-discuss ko sa inyo. Sisimulan muna natin to sa mga bali. I-share ko sa inyo yung mga bakal na palodoyero, sa PET at sa karton at sa mga papel at sa mga sibak. At yun, PET nga. So i-share ko sa inyo paano ako magpresyo. Ito base ito sa pagpapaglakad ko dito sa junk shop, paano ako magpresyo ng mga ka-junk, no? So ang bakal na sorted, wag muna pala. Kailangan mga ka-junk, no? Sikapin nyo na magkaroon ng rektahan talaga. Huwag kayong sa malalaking junk shop masyado. So gawin nyo lang yung malaking junk shop na option. So huwag kayong palaging sa kanila kasi hindi ko naman nila lahat. Hindi kasi palagi minsan consistent yung pagbibigay nila ng price, no? So matagal sila mag-update mga ganun. Pero hindi ko nila lahat na. So simulan lang natin. So kailangan mga dyan sikapin nyo magkaroon ng rektahan. Dahil ang rektahan ng bakal assorted ngayon ay nasa 23 pesos at ang solid nila ay nasa 24 pesos. Ang aero nila sa 18.50. So ang lata nila ay 18 pesos. So paano tayo tutubo? Kailangan meron tayong maximum na 30 to 50% na tutubuin dapat sa mga yan. So ang pattern lang ng mga bakal na palodoyero lata ay iisang pattern lang yan. So katulad ko, ang bili ako dito ng mga bakal, assorted man yan, bakal man yan o solid, iisa lang ang presyo ko niyan. So dito sa walk-in ko, ang presyo ko niyan dito sa walk-in ko ay 16 pesos, no? So sagad yan hanggang 18 pesos. So 16 hanggang 18 pesos. Hindi ako kukuha ng 20 pesos mga ka-junkers. Kasi para hindi mahila nung kunyari bumaba man yung bakal ng piso o 2 piso, okay lang. Hindi ka agad mag-deliver agad sa rektahan. So ganun kailangan 16 pesos hanggang 18 pesos. Kung nakakaluwag ka, kung kaya mo yung 20, okay yun. Kung kaya mo, yun. So ganun din ang sa solid naman, kaya kailangan huwag ka bibili ng solid na iba ang presyo. Kailangan yung assorted tsaka yung solid, isa lang presyo sa junk shop para mas maganda yung tubo, no? Kasi piso lang naman yung diferensya. So kung at sa bakal din kailangan yung price ninyo doon, kailangan pag may humirit sila, ngari, boss, ba't doon 17? O sige, kunin ko itong 17. O hindi pa rin ng 18 yung minimum mo na price mo sa na nakapaskil ko sa junk shop mo. So ganun din. So, sa yero naman mga ka-junk, 18.50 ang kilo. So sa yero naman, ang range ko dito 8 pesos. Ano nga yan dati, 6 pesos lang yan eh. So medyo tumas kasi 18. So 18 pesos, ginawa ko na lang yan. 7 pesos hanggang 8 pesos, no? Sasagad ko yan ng 10 pesos kung marami. Hanggang dun lang ako mga ka-junkers, no? So yun, ganun lang magpresyo.
sa yero mga kadyans, no? Kasi may less yan na 2% sa rektahan mga kadyans, no? So kailangan kasi sa yero din, ganun din sa tulad ng bakal. Kapag may humirit, ba't doon boss 8 bilihan mo, di ba? Kung may humirit, boss ba't doon 10? Marami ba yan? Tanong mo, marami po, mga 500 kilos. So sige, dagdagan natin 50 centimos. O sige, dagdagan natin piso. Ganun lang mga kadyans, no? Sa lata naman, mga kadyangers, ay 18 pesos ang kilo. So sa lata, huwag nyo naman, sa lata, huwag kayo masyado magtataas ng 8. Huwag kayo kukuha nun. Kasi ang noong araw pa, nagre-range lang ang lata. Presyo sa mga junk shop, maabot lang ng pinakamataas na yan, 6. So kung kukuha ka ng 10, huwag. Kasi malulugi ka, kakainin ka ng less ng ibibigay sa'yo ng rektahan. Kasi ang less, ang bawas nila sa rektahan 5% ang lata. Kasi hindi mo maiwasan na may mga pintura yan, thinner, rugby. So yun mga kadyans, no? So ingatan yung magpresyo, kaya hanggang doon lang, 6 pesos lang. Huwag na kayo mag-ano doon, kahit tumaas pa, umabot pa ng 20 to sa rektahan, no? Maliban na lang kung may hihirit ng papiso-piso lang, bigyan nyo yun mga kadyans, no? So ganun magpresyo sa mga bakal na padodoyero at lata. So tuloy naman tayo sa PET. So ang PET rektahan, dalawa nirerektahan ko, isang may 31, isang 29. So pwede kayo magpaskil sa junk shop nyo ng may PET mineral clean, PET mineral dirty. So syempre doon muna tayo sa PET mineral dirty. So ang minimum nyo lang dapat sa pamimili ng dirty ay hanggang 8 pesos lang. So 6 to 8 pesos lang ang starting nyo ng pagpipresyo doon o paglalagay nyo ng pagpapaskil nyo ng presyo doon sa inyong junk shop. Makita mo, kasi kunyari 8 pesos po, kanya ako bilihan mo 8 pesos, marumi. Pick up ko sa isyan. So kasi magbabayad ako ng magpapalinis, pagtatanggalin nila yung mga takip. Dyan ay 10 pesos ang malinis, hanggang 12 pesos yan, sagad mo na yun mga kadyans, no? Huwag kayo tataas ng gusto. Kasi kunyari, nagmarumi 8. So pag nagpagawa ka, plus 3, 10 pesos ang palinis. Bali, una mo sa marumi, 10 pesos, no? So pag may nagpatimbang naman ang malinis, kukunin nyo lang sa 10 hanggang 12 lang yun mga kadyans. So ganun lang mga kadyans. Kailangan hindi masasagasaan masyado yung presyo ng rektahan, kasi minsan talaga pag nagbaba sila sunod-sunod, so kailangan medyo malayo agwat ng tubo ninyo doon para kahit na bumaba ng piso, okay lang yan, hindi tayo kailangan maghabol. So ganun din sa karton mga kadyangers. Ang presyo ng rektahan ko sa tatlo, kasi pinapasahan ko kartonan. So merong 8 pesos, 7.50 at 9.10. So yung tatlong rektahan yan ay halos dito lang, wala pang 1 kilometer yung rektahan dito, no? Kakadikit-dikit sila. So sa ngayon may dala akong karton ngayon. So ang kailangan mo sa karton, kahit kumita ka lang sa karton ng 3 pesos, ganun, 3 pesos per kilo, maximum na yon mga kadyans, no? Tutol ko, pick up ko, pinakasagad ko 6. So mayroon akong 3 pesos, no? Sa iba 2 piso tubo ko, no? Depende yan sa aking hahakutan. Ganun lang, huwag kayo magtatas masyado. Eh nung nakaraan nga, nag-14 pa yung karton na yun eh. Ang bilihan ko lang palagi 7 lang, ganun lang. Hindi ako rin kailangan kalahati tubo, kasi pag nagbaba sila, para hindi masaktan o mahila yung tubuhin mo, magbawa man sila ng piso, eh okay lang, diba? Ang diskarte. So sa sibak naman mga kadyangers, sibak kasi mga kadyangers, dito sa junk shop natin, ang bili natin ng sibak ay isang klase lang o 3 klase sabihin natin. Ito tinatawag na sibak na assorted, no? So sabihin nila, boss, magkano sibak? So ako dito kasi ang bilihan ko ng sibak dito 15 hanggang 16 lang mga kadyangers, no? So ang di alam kasi ng customer natin dito sa walk-in, sa junk shop, sa pabrika, rektahan natin ng sibak, maraming klase yan. So doon tayo kumikita sa sibak kasi may trabaho rin. So ang bilihan ko dito mga kadyangers sa sibak dito ay 16 pesos, 15 to 16 pesos. Ang pinakamahal na sibak na klase ngayon sa rektahan mga kadyangers ay ang mono white. So itong mono white na to, ito yung tawag ng mga mono black. So yun ang pinakamataas doon, no? Mono white.
Ang monoblock kasi dito sa junk shop natin, binibili lang natin yan. O, isang klase lang yan. Pag sinabi mong monoblock, 8 ko lang binibili yan dito mga junk. So pagdating doon sa pabrika, iba-iba kulay niyan. May itim, may blue, may green, di ba? Iba, alam niyo naman kulay ng mga monoblock na upuan. So yan. Pero ang puti doon na puti siya, ang kilo niyan doon mga junks ay 34 kilo. 34 pesos per kilo. So kung assorted siya, yun, medyo mababa doon. Maabot lang ng 17 pesos per kilo. So sa sibak kasi mga junks, ang pinakamababang presyo ng sibak ay BP Black. Ang presyo ng BP Black sa rektahan ngayon 17 pesos per kilo. Ito yung mga sibak na, ito yung mga plastics na PP Black na puro itim ang kulay. Itim lang siya. So yung mga galon mga galon na itim. So kahit na anong itim, basta itim siya, PP Black na agad yun mga kajangas, no? So yun, ang yun, tama nga, monocolored ko nga 17 pesos sa rektahan. So kailangan, ang bilihan ko dito sa junk shop na monocolored ko ay 8 pesos per kilo. So para hindi maapektuhan. So sobrang baba na itong mga sibak na to eh. So ganun lang magpatubo mga kajangas. Kailangan 50%, 30 to 50% ang magpatubo. So maglalagay kayo sa labas ng shop ninyo, papaskil nyo dyan, pakal nyo 18, ganun, 18. Huwag kayo magti-20. Kung kaya nyo mag-20, okay lang. May nakikita nga ako dun, 23 pa eh. Ibig sabihin nun, tutunawan. Saka sasabihin nyo lang mga dyan sa customer nyo, ba't doon 70, 18, ba't doon 21? Eh sabihin nyo lang, ganito lang sasabihin nyo, sir, hindi po ako nagtutunawan. Ganun lang. Maintindihan nila yun kasi pag pumasok sila sa junk shop mo, yung iba, naghahanap talaga lang mataas sa presyo. Pero mas marami yung pag nandun ka na sa junk shop mo, pag nandun na sila sa junk shop mo, hindi na sila nag-ano na, see, dito na lang. O, tapos huwag yung papabayaan palagi na kailangan, yung timbangan nyo palagi maayos. Huwag magdadaya, kailangan palagi nakakalibrate yung timbangan. Kasi yan ang babalik-balikan nila sa inyo. Kahit na mataas sa iba, madaya timbangan, wala din nila babalikan yan mga kajames, mataas pa presyo yan. So yan o, so yan, alas 8 na, magpupupas na ron sa ako na ng Colgate. So ganun lang mga kajames magpa presyo ng mga kalakal sa inyong junk shop. Tandaan nyo lang mga kajames na huwag kayo masyado magtututok doon sa presyo ng medyo kunyari ang karton, ang pet marumi, kunin nyo 10 kahit na 31 ang palsa nyo, kikita kayo, oo. Kaya lang yung less ng kukunin ng rektahan kasi mayroong mga iba dyan yung hidden yan hidden charges bigla na lang yan, may class A yung class B, kalahati, class B, ganun discount ng mga iba. So yun no mga dyan, no? So sana may natutunan kayo dito sa video, at kung bago ka lang dito at nagustuhan nyo ng video to, like naman, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel, click mo na yung subscribe button at hit nyo na yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pa. So comment lang po kayo kung ano pa ang gusto nyo malaman, o pwede ko rin i-update yung ano ba yung mga klase ng sibak na binabanggit ko kanina, no? Ano ba, ilang klase pa yan, may nagawa na akong lumang video dyan, so pwede ko rin i-update sa inyo para sa mga bago lang dito sa aking channel. So dito na lang mga Jans, see you on my next vlog, bye bye. Thanks for watching mga ka-jungles. Yeah.